Magandang hapon po sa inyo mga kababayan, mga kaibigan. Sa pagpapatuloy po ng ating naiuwang katanungan noong nakaraan, kung mayroon bang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sabi sa Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Pero mayroon ba talagang tao na ang kalagayan ay nakakita sa Diyos? Kung may taong nakakita sa Kanya, sino-sino ang mga yon? Isa-isahin po natin kung sino-sino sila. Samahan niyo po ako at ating alamin. Sa Genesis 17:1, napakita ang Panginoon kay Abraham at nakausap pa niya. Ganon din kay Isaac, Genesis 35 verse 9. At sa Exodo 33:11, sa pamamagitan ni Moises, nagsalita naman ng Diyos sa kanya, harapan at mukhaan pa, gaya ika nga raw ng magkaibigan. Sa Hukom 13:22, ang mag-asawa, si Manoah, at saka ang kanyang asawa. Sabi nga nila, nakita nila ang Diyos. Sa lahat ng iyan, mga kaibigan, totoo nga ba na ang Diyos ang kanilang nakita, nakausap? Dahil base sa ating napag-aralan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Kung ganun, lumalabas may kontrahan. Di ba? Kung iisipin nyo. Pero hindi po sa ganun. Nasa pagpapaliwanag lang po yan. Alamin po natin kung yan nga ba talaga ay ang tunay na Diyos na kanilang nakita. Alamin po natin. Lalo na po kay Moises. Ang nakausap po ba niya ay ang Diyos na tunay? Basahin po natin ang sagot sa mga gawa 7:38. Acts 7:38. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano po ang sabi? Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Sino ang kasama? Nakasama ang anghel. Anghel pala yung nagsalita kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Anghel din pala ang nagbigay ng 10 utos sa kanya. Hindi pala ang Diyos na tunay. Ang linaw po. Ang nagsasalita po rito sa 7:38 ng gawa, si San Esteban, na puspos ng Espiritu Santo. Kaya wala palang kontrahan. Hindi pala tunay na Diyos yung kausap nila, kundi anghel. Ang sabi, nakita nila at nakausap. Di po ba? Pero yan po ay isa palang anghel. May patutuo po ba tayo, mga kaibigan, mga kababayan, na talagang walang taong nakakita kailanman sa Diyos at nakausap pa? Ultimo, kahit makausap hindi sinasabing nakausap. Pakinggan po natin sa Juan 5:37. Ganito ang pagkakasabi sa Juan 5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo.
Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Kahit yung mukha ng Diyos hindi nila nakita. Paano yun? Si Moises, mukhaan pang niyang kausap ang Diyos. Parang isang magkaibigan. Ganon din kay Abraham, Isaac at Jacob. Nakausap pa, napakita sa kanila. Pero hindi pala ang Diyos Ama yun, kundi isang anghel lamang. Sa katanungan natin, mayroon bang taong nakikita sa Diyos? Tama, may taong nakakita sa Diyos. Pero hindi pala tunay na Diyos yung kanilang nakita at kausap. Ayon po sa ating star witness na ang ating Panginoong Hesus sa Juan 5:37, kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Mula sa lumang tipan, mula Genesis hanggang Malakias, kailan may hindi nila nakausap ang Diyos na tunay. Hindi nila nakita ang kanyang anyo. Yes, nagsalita siya, pero hindi yun ang tunay na Diyos. Ayun ay ang anghel. Ayon sa patotoo ng ating Panginoong Hesus. Totoo po yan dahil siyang nagsabi. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa bagong tipan, meron bang taong nakarinig na ng tinig ng Diyos? Basahin po natin ang Mateo 3 o 17. Mateo 17, ang talata ay sa 5. Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad ay nangasubasod sila at lubhang nangatakot. Sa verse 6 na po yan. Mula sa Genesis hanggang Malakias, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, walang nakausap at nakarinig sa tinig ng Diyos. Pero pagdating sa panahon ni Jesus, narinig na ang kanyang tinig, ang tinig ng kanyang Ama, na ang sabi, ito ang sinisinta kong anak, siya na labis kong kinalugdan, siya ang inyong pakinggan. Narinig na ang kanyang tinig, pero hindi naman nila nakita pa rin ang anyo. O ba? Hindi pa rin nila nakita, tinig lang, tinig. Pero ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Kaya walang kaduda-duda na yun ang tunay na Diyos na kanyang Ama na magsalita sa kanya. Maraming salamat po at palain po tayong lahat.